Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay welcome sa gawain po ng simbahan ito sa Niganya Coffee Church. Tayo po nasa third week na ng February. Ang bilis. At maraming nagaganap, hindi po ba? Yung balita na tayo. So, mainit, tapos na mapupusok ang puso. Okay. Tayo po ay handa na po na makinig ng salita ng Diyos. Amen. So, sa umaga po ito, basahin po natin ang Philippians chapter 2 verse 20 and 21. Sabi po dito sa Pilipos chapter 2 wala nang mihigit sa kanya sa pakikaisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa iyong kapakanan. Ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. So tayo po ay manalangin sa umagang ito. Jesus, Lord, we thank you sa araw na ito, Panginoon. At patuloy ka namin, Panginoon, na nais makilala, Panginoon, through your word. Tunay na ang word na ito, Panginoon, ay na-preserve mo para in our generation, ito po ay aming pong maunawaan at maintindihan yung mga nangyari o naganap nung ang mga tauhan dito ay nasulat ito para sa aming Panginoon na malaman namin ang mga nangyari nung una. Nung sa ganon, kami nga po ay matuto o malaman ang mga katotohanan, Panginoon, nakatago po sa mga kwento na aming po mga nababasa. Kaya sa umaga ito, Panginoon, we pray na patuloy mong bubuksan ang aming puso't isipan as we listen to your word. Thank you, Lord, for your Holy Spirit na nagka-guide po sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. Patuloy po namin na saliksikin ang katotohanan na ninanais mo na aming itong maunawaan. At sa mga ito, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, bigyan natin ito ng title, The Beauty of Unselfishness. Ang kagandahan ng hindi siya makasarili. Hindi makasarili. Merong meron akong sabi nung sino po nakakalam ng maaaring nadinig nyo na yung kwento ng pambata o kanta ng pambata na si Humpty Dumpty. Sino po nakakadinig ng pangalang Humpty Dumpty? Si Humpty Dumpty sa pader lumuklok. Siya ay nahulog at nagkalasog-lasog. Sinikap na buuin siya ng lahat. Ngunit anumang pagbuo ay hindi na maganap o hindi na maibalik siya. Ito po yung sikat na awitin o kanta ng pambata, si Humpty Dumpty, na kung saan ay isa siyang parang egg siya, itlog, at
siya ay umakyat sa pader para maglakad-lakad doon. Hindi niya alam na pwede siyang mapahamak o mahulog. At yung nga nangyari, nung siya ay nahulog, siya ay nabasag o nagkalasog-lusog. At salamat dahil meron siyang mga kaibigan doon na nakita siya. At sinikap nila na siya ay buuin. Pero imposible na yun na mabuo kasi nga nabasag na. Hindi na ito may babalik pa. So ganun din po. Ang tanong kasi dito, sino ang may malasakit? Sino yung makikita natin na sino yung nagmamalasakit? Dito po sa Filipos chapter 2, isinugo ni Pablo si Timoteo dito sa Filipos. At siya yung naka-in-charge dito sa lugar na ito. At si Timoteo ay isang batang manggagawa sa simbahan. At makita na yung buhay niya na sabi niya rito, wala nang hihigit sa kanya sa pakikiisa sa aking damdamin at pagmamalasakit para sa inyong kapakanan. So, ang iniisip lamang ni Timoteo yung sa kapakanan ng mga sumusunod sa Panginoon. Nagmamalasakit siya, tumutulong siya. At sabi nga dito sa 21, ang inaatupag lamang ng iba ay ang sarili nilang kapakanan at hindi ang kay Kristo. Kasi yung buhay ni Timoteo po ay nakasentro kay Jesus. Siya yung gusto niya na itaas sa kanilang kalagitnaan, sa kanyang buhay. So, makita po natin dito yung pagtutulong o pagtulong. Marami tayong paraan para po tumulong o magmalasakit sa ating kapwa po. Dahil sa itong sign na tayo po ay tagasunod ng ating Panginoon. At isang bagay po na gusto ni Timoteo na itulong sa kanila yung magandang balita ay maunawaan po nila for maipamuhay nila yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi po rito sa verse 22, kayo na rin ang nakakaalam sa pangaral ng magandang balita. Tinutulungan niya ako tulad ng pagtulong sa isang anak sa kanyang ama. So, si Timoteo ay lagi niyang kasama sa kahit saan siya pumunta. At siya ay tumutulong sa gawain ng ating Panginoon. Kaya binalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. Subalit ako'y umaasa sa tulong ng Panginoon na ako rin ay makapunta riyan sa lalong madaling panahon. Verse 25, inisip kong kailangan ng papuntahin diyan ang ating kapatid na si Epaprodito na aking kamanggagawa at kapwa kawal ng Diyos na isinugo ninyo upang magdala ng inyong mga kaloob at upang makatulong sa akin. Sabik na siya sa inyong lahat at nag-aalala siya dahil nabalitaan ninyong nagkakasakit siya. Totoong siya ay nagkakasakit at muntik nang mamatay. Subalit kinahabagan siya ng Diyos at hindi lamang siya kundi pati ako upang huwag nang madagdagan pa ang aking kalungkutan. So makita po natin na ang pagmamalasakit ay pagtulong
sa mga nangangailangan po. Higit sa lahat, sa may mga sakit, di po ba? Pag may sakit, talagang sila po yung mga nangangailangan po ng tulong. Hindi lamang financially, kundi pati prayer po, di po ba? So makita po natin dito na bilang Kristiyano po, tayo po ay inaasahan ng Panginoon na magmalasakit din po. Magmalasakit o tumulong sa ating kapwa na nangangailangan. Sabi nga dito, kung tunay kang nagmamalasakit, naway handa kang magbahagi sa kapwa. Magkaloob o magbigay ng tulong. Kasi sa pamamagitan noon, doon mo ipapakita na ikaw ay nagmamalasakit or concerned ka sa kapatid mo sa Panginoon. So, yung beauty of unselfishness. Kasi nga, sa panahon po natin ngayon, we are living in the last days. At karamihan po ay nagiging makasarili. Ayaw na nilang na makibahagi or makialam sa iba. Concentrate lang sila sa kanilang sarili, sa kanilang family. So, ang nais ng Panginoon tayo po ay magkaroon po yung unity, magkaisa. Help one another, strength one another, pray one another. Kasi tayo po ay body of Christ. Yung parang problema ng isa, magiging problema rin po natin. So kailangan tulungan po tayo. Makita na tayo ay kung wala man tayong financial na may tulong, kahit prayer, di po ba? Pwede natin gawin po yun sa ating kapatid sa Panginoon. Pray natin siya na Panginoon ay patuloy na kikilos sa buhay niya. Kagaya nga po ni Timoteo, siya po ay isang magandang halimbawa sa panahon nila. Siya po ay nasa Pilipos at nakita niya na mahal niya sila sa Panginoon. Dahil nagbigay siya ng time, kung meron siyang pinansa, nagbibigay siya. So, kahit di po ba doon sa ating, sabi kanina sa ating example, na si Humpty Dumpty, di po ba? Nahulog siya, di po ba? Pero, salamat dahil merong mga tumulong sa kanya. Pero kahit anong pagbuo sa kanya, hindi na siya maibabalik. Dahil ang yung buhay natin po, ang Panginoon lamang po makakaayos, makakabuo, makaka-repair, makakapag-restore sa ating po mga buhay. So tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo pababayaan po. At lahat siya po ay naghihintay lamang po na tayo lumapit sa Kanya. At we pray na merong gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sa panahon pong ito na yung si Timoteo ay pumunta po sa Pilipos, ganun nga nakikita niya na kakanya-kanya yung mga tao. So, sa pagitan ng kanyang buhay, pinakita niya yung isang halimbawa na nagmamalasakit sa mga kapatiran sa Panginoon. Sabi po dito, ang pagmamalasakit ay kasing halaga ng pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga may hirap na Kristiyano o sa pag-aalaga sa matatandang magulang. Kasing simple ng may pagtitiis at kabutihan
sa pagdalaw sa mga balo o sa naulila na nangangailangan. Kasing bukas sa makatwirang pagpapasweldo sa mga empleyado o kasing tahimik sa pagbibigay ng isang basong malamig na tubig sa isang nauuhaw. Ganyan ang paraang nais ng ating Panginoon sa pagmamalasakit para sa mga tao po. So ipakita po natin na tayo po ay nais tumulong or magmalasakit sa ating, especially sa ating po mga kapatid sa Panginoon. Dahil pag ginawa po natin, nakikita po yung ang Diyos yung napaparangalan po, ang Diyos yung naitataas sa ating po mga buhay. So, the beauty of unselfishness. So, kasi yung beauty niya ay isa yun sa bunga ng banal na espiritu. Yung kindness, kabutihan. Di po ba naalala niyo yung kwento ng yung Good Samaritan, di po ba? May isang tao dyan na nakahandusay, may dumaan na pari, dumaan lang, wala siyang pakialam. May dumaan na sa Duseyo, wala din, hindi niya pinansin, ayaw niya makialam. Pero isang dumaan ng mabuting Samaritano, pinuntahan kagad niya. Kumuha siya ng langis or binuhat niya at dinala niya sa hospital o pagamutan. At sinabihan niya doon na siya ay magbabayad ng mga gagastusin sa taong yun. At kung kulang pa ay siya magbabayad basta. Siyang bahala. So ganun yung nais na pagtulong natin po na buong puso ang pagtulong po. Malasakit. Kasi nga po yung beauty niya, ang beauty niya ay nagre-reflect po sa kagandahan ng Panginoon sa buhay mo. Pag ginagawa po natin yun, ang Diyos po yung nabigyan ng kaluguran, ng glory. So sa umaga po ito, ating pong tulad ni Timoteo, maging magandang halimbawa po tayo. Patuloy po tayo na tumulong, mamalasakit sa ating mga kapwa Kristiyano o kahit hindi man, kung kinakailangan po, gawin natin po ito. Kasi nga hindi lang sarili lang natin ang inisip natin, kundi yung iba rin po, yung iba rin mga tao po. Una nakita natin love, di po ba? Love, pag-ibig sa ating kapwa. Diba isa po yun sa second commandment ng Panginoon. Love your neighbor as yourself. Kung mahal mo yung sarili mo, so, ganun din yung iyong kapwa. Kailangan na mahalin din po natin. Kasi nung second commandment, kasi nga po tayo ay hindi lamang parang kailangan balanse yung ating buhay po. Hindi lang tayo puro sa pansarili, kailangan isipin rin natin yung iba. Baka ikaw yung sagot o makatutulong sa kanya. So, ikaw yung pinadala ng Diyos para siya matulungan. So, sana po handa tayo na gamitin natin ang ating buhay for the glory of God. So, yung word na malasakit, atin po ito i-practice, gawin po natin. Dahil, ilan na lang gumagawa nito.
So sana po makita po sa atin mga Kristiyano yung malasakit. So the beauty of selfish. Ito po yung mensahe sa umagang ito. Tayo po ay manalangin po. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa buhay ni Timoteo, Panginoon, na kahit siya ay isang kabataan, Panginoon, patuloy po siya na nais magpagamit, tumulong, may malasakit sa gawain ng Panginoon, na ikaw ang gusto niyang itaas sa kanyang buhay. Lord, salamat po. At ito rin ba aming prayer sa umagang ito na katulad ni Timoteo, na may practice namin ito sa aming panahon, sa aming henerasyon, Panginoon. At ang lahat ng ito ay maibalik sa iyo ang kapurihan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy mong gamitin ang bawat isa po sa amin. Kahit po kami ay ordinary na mga tao, ay kaya mo kaming gamitin, Panginoon, for the glory of God. Thank you, Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures In below, praise Him above in heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Naway sumayin niyong lahat ang kagandang loob ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at pakikisa ng Banal na Espiritu, ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Amen po. God bless you po. At pagpalain tayo ng Panginoon. Happy birthday.